tayo ngayon. Magbasa ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totoo talaga yun. Alam niyo ba, ito yung pinaka-effective na ginagawa sa tanong sa atin. Yung mawalan talaga tayo ng Diyos sa Yung gusto pagbabasa. ng Yung ayaw natin sa verbal. babae. Kasi words pala binasa natin. Ay, bakla sa Sa dahil sa pagkapangyarihan. Ano yung pinakamakapangyarihan? Kahit ano pang stress, temptation, no? Ano mang bagay na yan, kaya-kaya mo siya Yan. magtagumpayan. May light blue. Paano natin Light siya blue. malimitin? Ang pag-limiting natin ng ito, blue? lalo na ngayon, no, sa dami ng nagbabantay sa atin. Aminin niyo o hindi, meron tayong mga evil eye. Maganda sana kung malaki muna eh. Kapag umasenso ka, asawa na lang Kailan? Ay, ano lang yan. Di ba? Oh, may tinamaan ba? Ay, kaya naman sumikat yan kasi ano eh, nangungutang lang yan eh. Yan, nagpatayo ng bahay. Kasi ano yan eh, nakapag ganun, ganyan, di ba? May mga evil eye kayo. Ano yung evil eye? Yung mga evil eye na yun, yung mga inggit. Yung ayaw ka umasenso. Para sila yung mga, andun ka na sa ano, tapos gaganin ka, hindi ka pwedeng pumunta dyan, hindi ka dapat umasenso. Hindi ka dapat mapunta sa ibang bansa, hindi ka dapat na ganitong maranasan mo. Ayaw kung lumigaya ka. Yun yung mga inggitera. Pero aminin natin, masakit man tanggapin. Minsan, madalas, kamag-anak pa natin yung mga naingit. True. Sila yung hindi sumusuporta sa atin, yung wala pang ambag, sila pa yung number one na sumisira pa sa ating kaligayahan. Kasi ayaw na ayaw nilang na maging masaya tayo. Bakit? Kasi ganun si Satan eh. Si Satan, dahil nilikha tayo ng Panginoon, nilikha ayaw na ayaw niya maging masaya tayo. Ayaw niya na payapa tayo. Ikaw yun. Kaya kung meron lang kayo mga na ano ngayon, yung nararating sa buhay ngayon, maging masaya kayo. Never mind yung mga nag-iisip sa inyo, yung mga evil eye. Ay, ang galing-galing naman sa school ni Andrew, ang galing-galing naman sa ganito, may mga ano siya, accomplishment siya nararating. So, syempre, hindi mo alam, galing talaga arts. Hindi talaga ata. Pero deep inside, at the back of her mind, ano lang yun, opia lang yun. Pero hindi totoo yun. Sa isip lang niya yun, kasi gusto ka niya sirain. Alam mo ba yan si ano? Ay, naku, huwag ka magtiwala dyan, ganyan. Hindi totoo yan, ano nga yun eh, ganyan. Diba? Pag gano'n ang tao, na nagsasalita sa inyo, eto po, natandaan nyo to. Kapag may pumuntang tao sa inyo, nagsasalita siya ng hindi maganda sa kanyang kapwa, putulin mo. Maging aware na kayo. Putulin nyo na yung apoy na yun. Bakit? Pag alis niya, ikaw na ang ikukwento niyo. Totoo yun. Ang sarap-sarap. Totoo talaga. Kasi experience ko yun eh. Bisa sa sobrang overwhelm mo, masaya ka. Dahil nakakita ka ng kausap eh. Naikwento mo yung ano mo, karanasan mo. Naikwento mo yung ano mo, na-experience mo yung ganito. Nagpunta kami ng Boracay, nagpunta kami ng ganito, nagpunta kami ng ganyan. Huwag yung puputulin Tapos, yan. ano mo ba siya? Pumutol. Pag ganun na ganun ang naririnig mo, sis, may gagawin ako ha. Sulat mo name mo ha. Iwan mo na kita. Pag ganun, huwag mo siya entertain. 100%. Susunod na. Wait niyo muna. Wait niyo muna Kasi sila. ganyan ang mga evil. Yung mga kulay niyo, yun yung muna kulay. Yung mga evil ay, yun yung mga evil. Inggetera. Ayaw na ayaw niya umaangat ka. Kapag may nakita mo, ay may bago na namang terapon. Ano kaya kung sila? Ganyan, no? Ayaw na ayaw. Pero ang Diyos, gusto niya na umasenso tayo. Jeremiah 29 verse 11, for I know my plans for you, my plans for you, prosper you. Yun ang tatandaan natin. Ang Diyos, gusto niya sa atin mag-prosper. Kaya ngayon, kung nagtatamasa kayo, kasi mga panahon natin, lumipat tayo na nakakatama sa tayo ng ginawa, mag-enjoy tayo. Mag-share tayo. Kasi yun ang gusto ng Pero wait niyo muna sila. Kaya huwag kayong naniniwala na hanggang dyan ka lang. Hindi tayo hanggang Kung dyan sino lang. nauna, Ang no? Diyos, pwede kang dalhin kung saan ka talaga. Dadalhin ka doon sa asenso ano pa. Huwag kayong papayag na yung mindset nyo. Ang galing ko lang ako. Sobrang galing ko sa amin. Sayang naman yung pagkagawa ko. Yung mga talento natin na lalabas. Kaya huwag nyo Dito ka nga. Iwasan tayo. maganda. Wow, iwasan. Ano na lang kanyan? Apat. Hindi mo sandi mo. Masigit lang. Order
Dalawa rin yung akin dito. Oo, masarap kasi. Yung gusto na brown. Mamaya na dami yun na dyan eh. Bigyan mo doon. Bigyan mo doon sa mga pagkakitang na yun. Ito gusto mo open. Pero lagi yung tatandaan ko. Ang isang Mag-color ka din. dadaling ka sa tama. Bigyan mo doon sa Pero mga ang bata bata doon. doon, dadaling ka sa masama. Na magiging Ito, share tayo. Talagang dalawa Dinadala ka dun sa destination na talaga ikaw na maganda na maganda yung buhay. Hindi dapat laktolok to. Kasi ang tunay na nagmamahal sa'yo, ang gusto niya makita sa'yo yung yung masaya siya. Kasi Ana, magbuhay ko ano ganito, ang ganda niya. Ito lang yung pangalan. Pero ka maas ng level niya. Ibo? Yung matagumpayan ng Tumami na kuya Bob. Sa totoo lang, yung nakikita ko nagtatagumpay yung mga kasama ko. Ngayon lahat ng Pag-swap tayo ng mga paligid. Kasi, umuhat ko yun. Mas malulungkot ako kung ganito ka pa rin hanggang ngayon. Diba? Kaya pag halimbawa, may tumataas ang level. Ito nga no, yung katulad na sinabi ko nga sa inyo, napaka-effective ni Satanas doon sa bagay ng pagdadaya, pagsisinungaling, dinadaya tayo na parang wala nang nagmamahal sa atin, wala nang nagmamalasakit sa atin, hindi na tayo sinusuportahan. Actually, alam niyo po ba, yung gustong-gusto namin mangyari ni Reverend, mag-focus talaga kayo kay Jesus, hindi sa tao. Kung dahil naman yung pagkakataon na may mawala sa aming dalawa, or dahil kami kung saan, nakafocus tayo kay Jesus. Diba? Yun naman talaga ang dapat. Hindi tayo dapat na Swap red. nag-ano sa tao. Nagdidepende. Dapat kay Jesus tayo magdidepende. Kasi naman ang ginagawa ng kaaway sa atin. Ano yung may mga, ito lang o, hangang-hanga ako. Kahit binugbog na, siniraan na, kung ano-ano nang ginagawa sa kanya, nag-a-attend pa rin sa church. Hindi talaga sumusuko. At doon sa lutuan mo kay John, pero kasi nag-stay talaga sila. Thank you. Talagang nabubugbog na kami, sinisirala kung ano-ano mga masasakit na salita, kung ano-ano naririnig na parang gusto mo ng Lord, suko na po, ayoko na. Kasi naglilingkod ka tapos ganito pa yung maririnig ko. Parang walang kwenta yung ginagawa ko. Kasi habang tayo ay tumatagal sa ating paglilingkod, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya wag po tayo mag-give up o sumusuko. Brother, wag mong iyan. Makita ko yung ano. Ibibigay ko po yung isang sample sa inyo. Si David. Si David, at the age of, kung hindi ako nagkakamali, nasa 15 years old siya o bata pa siya, 16 mga ganyan. Lagi siya ay inanoint ng Panginoon. Pero alam niyo, bago siya inanoint ng Panginoon, ang nararanasan ni David nakakapagod. Bakit? Kasi nung inanoint siya at ginawa siyang hari, nainggit si Haring Saul. Inggit siya hanggang sa naisip niya na papatayin siya. Ayaw na makita maging masaya. Laging nasa bigit ng kamatayan si David. Anong ginawa ni David? 13 to 15 years nagtatago siya sa kuweba. Takot na takot siya kasi ikaw ba naman hindi ka matatakot eh. Yung mga, kasi yung uso noon, di ba, espada, mga pana. Papanahin siya. Mumuntik-muntik na siya kasi meron siyang BFF kaya napakapalad niya. Kaya meron tayong best friend forever. Yung talagang tunay na kaibigan. Sino yung tunay niyang kaibigan? Si Jonathan. Si Jonathan, ang ginagawa niya, sabi niya, BFF, narinig ko si Papa, papanahin ka daw doon sa ano, ngayon papatayin ka, ganyan-ganyan. Ang gagawin naman ni David doon, matatago siya. Kaya lang, habang binabasa ko po ito, no, napagod ako sa buhay ni Haring David. Kasi, di ba nakakapagod yung panay, tago ng tago? Di ba? Di ba nakakapagod yung tinatago mo yung relasyon mo, tinatago mo yung buhay mo, tinatago mo yung pera mo, tinatago mo kung ano yung meron ka, yung lungkot mo, yung kabiguan mo, nakakapagod yun. Diba? So, anong ginawa naman ni Haring David? Magbuhat ng isinuko niya yung buhay niya talaga sa Panginoon. Doon lang siya nakalaya. At ito pa, no, alam niyo kung bakit tayo madalas mapagod? Ito. Because you don't prioritize the priority. Hindi kasi natin piniprioritize yung priority. Ano ba yung priority mo? Ano yung priority mo?
kailangan i-schedule natin kung ano yung priority natin. Ang priority natin, unang-una, ang Panginoon, pamilya. Huwag natin kakalimutan ng pamilya kapag ito ang nasira talaga, priority natin sila. Kahit ano pang ugali meron doon sa loob ng bahay. Kasi talaga mawawala yun eh. Hindi tayo perfecto. No? Lahat tayo talaga, meron talagang nilalabas pa kasi tao tayo. Pero ang kagandahan lang dito, sabi nga, because you don't prioritize the priority. Ano dapat natin i-priority? Siyempre, unang-una, ito dito tayo laging bumabaksak. Kahit na noong panahon ko, Sunday na naman, tamad ako, parang gusto ko mag-extra. Uy, may birthday doon sa kapitbahay. Kapag birthday tayo, ay linggo ngayon eh. Ay hindi, linggo ngayon. Mag-swimming kaya tayo. Ano ba yung priority mo? Diba? Doon nasisira. Kapag Sunday, ang Sunday ba kanino? Si Lord. Kapag iba daw ang inuna natin, ito hindi ako nagsasabi nito. Malibang kay Lord, kung ano ang inuuna mo, yun ang Diyos sa likod mo. Diba, Sunday, anong inuna mo? Ako, walang tao sa bahay. Wala magbabantay. Yung iba nga, pinagbabantay ko si Lord eh. Lord, bantayan mo yung bahay ko Iniwan kay Lord yung bahay. Yung iba naman, yun nga, nawawala yung pagiging priority. Pero tayo mga Christian na nakakilala na sa Panginoon, ang pinaka-priority natin, especially Sunday, hindi natin pabayaan. Ang sabi ng Hebreo, 9 verse 10, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. Kasi pag, tignan nyo po, sa isang sa isang linggo lang, hindi ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng Bible, anong pakiramdam? Ay, wala pang kulay. Pagod. Star, wala pa. Diba? Nakakapagod. Hindi ka nagpipray ng isang linggo. Tapos, hindi ka pag nagbabasa ng Biblia. Anong mangyayari sa'yo? Mahina. Totoo yun. 1 week ka rin mahina. Ano ang gagawin natin pag gano'n? Kasi, sa IQ natin, hindi sa tao natin makikita yung lakas. Ang tunay natin yung lakas sa Panginoon. He is the strength of our life. Talagang siya ang yung portion natin ng Panginoon. Hindi mo rin natin yun. Alam niyo po ba, kapag hindi tayo marunong mag-balance doon sa araw natin, hindi natin alam yung priority. Iba yung mag-set sa atin. Iba. Sino mag-set sa atin? Ang mundo. Gagawin na sa'yo. Kaya ka na maniwala dyan. Yung mga star, bigyan mo na siya. Nakakaboring dyan. Ang buhay Kristiyano ba nakakaboring? Hindi. Sa totoo lang, dito tayo umuhugot ng lakas. Kasi sa isang linggo lang, ang dami-dami natin pinaharap na pagsubok. Maniwala kayo na kahit nasa bahay ka lang, malimit ka, palaka ka, may pupuntang bahay sa'yo, lulusubin ka, guguluhin ka, kahingitan ka, nananahimik ka rin. Diba? Ngayon, kung wala kang prayer life, wala kang prayer reading, wala kang connection kay Lord, ano mangyayari sa'yo? Malalamig ka. At ito pang matindi. Para may Ganito kayo. Yung mga madaling sumuko, diba? Kasi sasabihin nila, ayoko na pas. Suko na ako. Nakakasawa na everything. Ito na ang ginagawa natin. Pero ang totoo nun, wala sa church ang problema. Okay ka. Kanino yung problema? Nasa sarili. Kadalasan number 1 natin kalaban, sarili. Mamaya Si reward Satanas. nyo, ha? Lagi natin sinasabi, kasalanan ni Satanas. Satanas. Hindi. Tayo ang may hawak. Tayo yung may desisyon. Tayo yung